mga kumare, for today's video, samahan nating balikan ang aking vacation in the Philippines. Ayun na nga guys. So for today's video, yan nga, nakita nyo naman ang aking habibi. Ayan, kasi nga noong time noong December 1, ay nasa Saudi pa siya, KSA, Kingdom of Saudi Arabia. At tumabal pa talaga siya para kami makita. So, yun na nga guys, for almost 4 years and 11 months, uwi na po tayong Pilipinas. How's the feeling? Well, nakaka-excite kasi sasabihin mo parang nakakapanibago na yun yung sasakay ka ng aeroplano. By the way, 9 hours po ang travel from the Philippines to Dubai or UAE. So, napakahaba po talaga ng ating nilakbay. Napaka-boring po. Sobrang na-boring po ako. Kasi, alam niyo na guys, story time lang tayo. Nang galing po ako noon, umalis po ako sa Pilipinas noong January 20, 2020. So, yun nga po, nagpunta po ako ng SG or Singapore. Nag-cross country po ako kasi nga po, wala akong kamag-anak sa Dubai. Kung tatanungin niyo ako, plano ba? Hindi naman po talaga pinano. It's just that na gusto ko lang talaga din talaga vacation kasi first time kong mag-out of the country. Opo, first time ko pong other country. So, binigay sa'yo, ito po yung unang beses kong mag-travel from the Philippines papuntang ibang bansa. So, ang una pong destination that time, noong year 2020 ay Singapore. So, magtatanong po sa akin, actually, ang process ko po ay mag-vacation na po ko doon ng 8 days. Legal po lahat ng mga documents ko doon. And then, pumunta tayo sa Dubai. So, nakarating na po ako ng Dubai. Almost 2 days din po ako sa Singapore. So, nakabalik ako dito ng Dubai ng January 22, 2020. So, from there, naghanap ng work. So, tourist visa po tayong pumasok dito sa UAE. And after that, pandemic hits. So, nahanap naman po agad tayo ng trabaho. Napaka-bless ko po lagi when it comes to work. Kasi nga, hindi po talaga tayo nahihirapan sa paghanap ng work. And then, sad to say, nawalan ako ng work. That was May 4. Kasi nga po, is dito po sa UAE para ma-legal ka, kailangan nyo po ng working visa na mabibigay sa ng kumpanya nyo. However, dahil nga po pandemic, nag-close yung company that time. So, or nagbabawas ng mga tao. So, since wala po akong visa sa kanila, ako po yung unang tinagdan. And that time, and that moment, I spoke with my family na nga po. And then, ang sabi ko, should I go home na? Kasi pwede naman ako mag-call center, yun ang inisip ko. But, ayun nga, since, imagine, January to May, sobrang struggle, pandemic hits talaga. Tapos at the same time, ako pa yung nagpapadala. Paano ako nagpapadala? Thankful po ako na tinulungan kami ng husband ko na ngayon, which is Terry po. And siyempre, yung mga chinita ko po, natulungan din naman kami. So, nagtulong-tulong po kami para lang masurvive yung 2020. And but kahit kay sabi ko nga, Lord, kung sakasakaling hindi po talaga ito ang plano ko para sa akin, hindi po talaga Dubai ay para sa akin, pauwi niyo po ko ng maayos. At kung hindi naman po talaga ayaw niyo po kong pauwiin at dito po talaga ang tadhana ko, then bigyan niyo po ko ng trabaho. Actually, that time guys, naisip ko na yun kasi sabi ko May 4, pag di ako nakahanap ng trabaho, ay uuwi na ako pag nag-open na talaga ang airport that time. Dahil nga po nag-close. Tignan niyo po guys, ang ganda, diba? Sorry, stop po natin story. Nahilove ako dito sa city lights ng Dubai. Nakapaka-awesome talaga. Kahit nung una pa rin ako guys, gabi ako dumating dito sa Dubai. Napakaganda po talaga ng city lights nila. Lahat po talaga may ilaw ganyan. Nakakatuwa, nakaka-amaze. So yun na nga, back to story na po tayo. So it was May 4, nawalan tayo ng trabaho. At the same time, yun nga, prayers lang. Always pray lang po. Kung nandun na kayo sa point ng buhay nyo na you have to give up, pray.
And when you pray, you ask specific talaga kay Lord kung ano ba talaga. Lord, sa inyo na po bahala. Lord, kayo na po. Ito po na po. Hindi man po ito mag-work. Lord, lead me. Ganun lang din. Lead me lang, Lord. And then, ngayon nga, shoutout kay Kuya Leo. Ano natin siya, na-meet natin siya. Yan yung mga, ayun na guys, sobrang boring ako. Talagang wala. So, yun, 9 hours nakapagkwento na talaga ako. At ayun na nga guys, nakakatuwa lang talaga na by God grace, May 28, nahanap ko po yung trabaho ko. Yung trabaho ko po hanggang ngayon, kung nasan mang po taon tayo, 2025, yun pa rin po yung company na pinag-workan ko. I'm so blessed and so lucky po na, nabigyan tayo ng chance during that time. So, yun nga, ayun nakaka-amaze guys, diba, nakakatuwa. Sobrang nakaka-amaze lang talaga. Sobrang kating na akong buksan kasi gusto kong tingnan yung labas guys kasi sobrang boring ako. And hindi ako makatulog, ayoko manood ng Netflix. Ayun, so yun ang ginawa ko, nakipagkwentuhan kay Kuya Leo. Si Kuya Leo nga pala yung nakasama ko. Ay, katabi ko si Dayan. Ayan guys. So, yun nga, back to story tayo. And by God grace naman guys is by year 2022 na-invite ko yung asawa ko dito, which is that time nagsama kami. And by the year of 2023 na magpapakasal na kami, na-invite ko naman yung sister ko. So, malapit na rin matapos yung kontrata ng kapatid ko by December. And God grace lang naman talaga. Sobrang thankful tayo kay Lord kasi si Lord naman yan na siya ang may plano lahat. Kung mag-iibang bansa ka at tatanungin mo ako, ano dapat ang gawin? First is dapat meron kang ipon. Okay? Kung breadwinner ka talaga, maraming option kasi sa akin kasi it's a risk talaga na pumunta without anything, without any work. So, kung gagawin mo yun, magkakaskante ka, kailangan mo talaga ng savings. If gusto mo naman na, let's say, walang savings, pero gusto mong dumaan sa right process, you can look for naman ng mga agency. Kaso nga lang, dito kasi sa UAE, pag look ka ng agency, most of the time, is mali talaga yung starting mo. Pero kapag naman nakalabas ka dun sa contract na yun, dun ka na pwedeng maghanap ng sarili mo, hindi na through agency, which is mas malaking sahod. Magkano po ba ang sahod dito sa UAE? So, depende po sa skill, no? Actually, dito hindi naman tinitingnan kung tapos ka ba ng pag-aaral. Ang mostly, kung tatanungin niyo ako, diskarte talaga dito. Minsan may mga bagay na kahit hindi natin alam, pero kaya natin gawin. So, minsan yung mga tao talaga nakikipag sa laptop, ano daw? Yung talaga sila na, okay, kaya ko tong trabaho na to, dito tayo. Pero kung tatanungin po, maganda po talaga ang office dito sa Dubai. Nag-start po siya ng range ng mga 3,000. Magkano po ba yung 3,000? Ayun po ay 45,000. Ayan na nga guys, tignan nyo naman, shoutout sa aking mga acne that time. So nakakatuwa guys kasi ayan na, boring na daw. Nakita ko yung face ko, nakakatuwa lang. Ako nga guys, honestly, nag-start po ako ng napakababa. So the time is pandemic, no? Na-hire po ako ng May 28, nag-start po ako ng June 1st, 2020. So ang offer po namin doon ay work from home. So work from home, that time is of 30%, 50% ang sahod. So ang offer po sa akin that time is 3,000, pero binigyan po ako ng half dahil nga po work from home, which is 1,500. 1,500 is almost like mga nasa 23,000 lang po. And good thing naman po, naayos naman po ang ating trabaho at nagka-visa tayo sa company na yun. From that company, ngayon na-promote tayo as supervisor and looking for pa rin sa more years dito sa Dubai. Kung tatanungin niya ko, since po may asawa kong Amerikano, nagpa-plan naman po kami. 5 years down the line, yun nga po ang namin, kung magiging
maganda pa ang opportunity dito sa Dubai or hindi naman magbabago, ako kung tatanungin niyo po, we can stay here. Pero yun nga, siyempre bila tayong asawa at may asawa tayong lalaki, nakaplano naman po lahat. Gusto naman din po ni Terry for bigger opportunity yung makating sa Amerika. Malay niyo naman po soon to be lahat naman po pinagpapray natin kay Lord. And whatever the Lord's plan for us, I know it's the best plan for us. Amen to that. Yeah, we'll be starting on the 30th next 5 minutes from now. Weather reporter over Manila, good weather. Wind calm, temperature on the ground right now is about 27 degrees Celsius. Traffic permits, we should be able to touch down Manila by 10:30 local time. Manila being 4 hours ahead from the bay. And we are ahead of schedule. Binabayaran ko pa talagang season ko pero honestly Let's back to next enjoy your rest of flight and on behalf of Seal Pacific. Ako, The rest of cabin crew would like to thank you for flying with pero us. napaka-awesome na We hope to service you again of the future flight. na natin ang Maraming salamat everyone. Have a good at day. pwede lang tingnan yung labas. So yun na nga guys, malapit na tayo. So bakit nga ba tayo dito ng curious actually guys, ang flight ko na guys natin yung Philippines, but sadly say my father died here na so I have to move to the next vacation. But ayun nga guys, ang next year naman ang plan natin, ang next uwi natin after this is 3 years, hoping magkatotoo at the same time makauwi man lang tayo kasi sobrang ng pag-uwi ko guys, marami pa tayong pagkakwentuhan. So yun na nga guys, nakarating na ako ng Pilipinas at very in fairness, smooth naman ang aking travel, walang masyadong chichibureche nangyari sa Naiya Airport and ayun na nga guys. At ayun na nga guys, medyo may pila lang dun sa may custom na parang meron ka, papakita mo yung parang tawag yung e-pass mo. So good thing naman may kasamay ako, sabi namin magkakasama kami, hindi na kami medyo chinecheck. So yun lang guys, kinukuha ko lang yung luggage ko, ang dami ng luggage, and finally I met them. Yum. Naiyak ba ako guys? Hindi ba ako naiyak kasi nga diba ngayon nowadays meron na kasi tayong what do you call this? Ano bang tawag doon? Yung telepono. So tawag ka naman everyday. So, parang kausap mo pa din sila. Ayan pala si Syra, ang batang anak ni Nina. So, yun na guys, nakakatuwa kasi umulan. So, ngayon napakabilis na ng biyahe from Malolos, Bulacan. Kasi nga dahil meron na rin yung tawag na express lane or tawag Sky Express. So, yun na guys. Till the next video. Hi, Mama! Papakita ko pa guys. Wakan pa yung shirt. Thank you once again for your support. Keep on watching me. Like and comment lang. And share nyo na din. And pa-follow kung di ka pa na-follow. To God be the glory. Mwah!